Nagsimulan na ang pagpapasahod sa mga tsuper sa ilalim ng Service Contracting Program bilang tulong sa mga PUV sa gitna po ng mataas na presyo ng petrolyo. Para po himayin sa atin ito, makakasama po natin live dito sa studio si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II. Good morning, Chairman Vigor. Magandang umaga po sa inyo. Oo, maraming salamat po sa pagbisita sa amin this morning. It's our pleasure. Of course, syempre yesterday nagsimula na nga po itong service contracting program ng LTFRB. Ano po ang naging unang assessment natin sa unang araw? Medyo mabagal po doon sa unang araw. We started off dito sa EDSA Busway, tapos dito sa mga feeder routes. No? Pero matumal po ang pagrehistro ng ating mga operators sa ating online registration. So by the afternoon naman, medyo lumakas na. So hopefully by today, mas marami na po ang naka-service contracting. Okay. So by saying na mabagal, matumal, yung pagre-register ng mga drivers, yung pagsali nila. Pag-onboard po nila, Okay, medyo mabagal pa Okay. hapon. We've seen a lot of reports po no, na nagsasabi yung mga ilang sumali pa po yesterday sa unang araw na kukonti lang daw po yung pasahero because I believe yung kanilang oras na igugugol dito para sa programa nito ay off-peak hours. Ang reklamo po nila, nakakaagaw po ng pasahero sa kanila ang mga bus. Hindi naman off-peak hours, no? If you look at, ini-stretch lang natin yung rush hours na para hindi masyadong gipit yung oras. So, dapat talaga sila mag-operate during the rush hour periods, no? Ini-stretch lang natin para halos dumidikit na yan. Ang talagang challenge yung mananakay, no? Because during these times, marami na rin nag-work from home, di ba? Marami na rin skwelang nagsarado. So this is traditionally also, historically, this is the period with the lowest passenger load ng ating mga public utility vehicles because schools are off already. Tapos what matters worse now is yung work from home. So wala talagang, yun ang challenge natin ngayon. Yung mga bus naman, konti rin ang bus na pumapasada. No? So minomonitor po natin yan na we can put the right number of mix of vehicles in a certain area. So paano natin ma-address yun? Kasi syempre ang concern ng ating mga drivers, hindi daw sila kikita ng maayos o ng mas marami that they want dahil nga konti yung mga pasahero. Kaya ito ang timely intervention ng service contracting. No? Kasi we give them what? Pag traditional jeep ka, additional 3,000 pesos a day. Pag modern jeep ka, 4,000 pesos a day. No? This is where it really matters the most because not only na tinatamaan sila ng high fuel cost, tinatamaan pa sila ng low passenger load. Dahil ka nagsasarado yung mga eskwela at yung work from home system natin. So, for context lang po, saan po bang ruta bumabiyahe ang mga PUV na kalahok po nga dito sa programa? Marami ho yun. Nakapost sa ating portal po yan. They can visit it. Over 800 routes nationwide po yan. So, marami yan. Mostly naman yan, feeder routes sa ating MRT, LRT system. So, yun ang karamihan na marotang sinama ko natin dito sa first phase ng ating service contracting program. Do we plan to expand it? Meron ba tayong enough budget for it? Opo, nag-request na po si Secretary Banoy of additional 5 billion pesos, no? Pag nakuha ho natin yan, papalawakin pa natin, mas marami ho tayo isasamang rota para mas maraming makinabang po sa programang ito. Kasi as of now, ang sinasabi po ng Grupong Manibela through Mar Valbuena, 15,000 units lang o PUV daw po yung kumbaga matutugunan nitong programa nito out of 280,000 units nationwide. Hindi naman po 280 kasama na po mga truck dyan. No? Ganun po ba yun? We only have around 310,000 units nationwide kasama ng mga truck, mga taxi. So, pag jeep na pinag-uusapan natin, we're talking about 130,000. Pero tama ho siya. Hindi ito this first phase will not answer yung ating lahat ng mga jeepney nationwide. Kaya marami ho tayong programa ng gobyerno. Hindi lang po dyan. Meron pa tayo yung 10 peso discount sa fuel. No? Yun, mas malawak ang coverage po niyan. So, it's the mix of assistance ng ating gobyerno na sana mapalawak pa natin yung ating tulong sa lahat. Well, this is not a new program anymore. Ito po ay ginamit na natin nung pandemic. Correct. Pero a lot of people are saying pa rin na
for them, ito daw po ay band-aid solution. What do you have to say to that? Lahat naman to, it's not a permanent solution. This is really an interim to address the current problem. But to say that this will be long-lasting is another question altogether. Pag-usapan po natin, Chairman Vigor, yung issue ng GPS. Opo. Diba? Kasi yung ibang mga driver, wala pong kakayahan na Opo. magbayad po ng renta na 500 Opo. pesos para sa GPS. Ngayon po Opo. ba, required po ba yun under this program? Opo, hindi na ho natin required. No? Yung meron na, yung gagamitin natin. Pero yung wala pa, no need kumuha ng GPS. No? Gumawa na lang tayo ng ibang sistema na libre po sa tao, mas madaling paandarin. No? Kasi nung Lunes na question ako ni Congressman Franz Pumarin yan. So I took the cue from his questioning. So re-review namin ulit yung GPS at nakita namin na ang utos kasi ni Secretary Banoy, pabilisin ang pagbaba ng mga subsidiya sa ating mga tao. No? And we saw that it might be a stumbling block for some, or most of them. Kaya tinanggal na natin po yung GPS. So wag ho sila mag-alala. No need for GPS po. Ayun, klaro yon. Pero Klaro. paano po mamamonitor kung ilang kilometro tinakbo ng mga tsuper? Dito na po pumapasok yung pangalawang sistema natin, yung QR code system. Yun. Ito, QR code is very simple. Ginagamit na po yan sa mga pagbili. No? Ganoon din po naman. Paglabas nila doon sa kanilang point of origin, magsascan lang sila. Tapos pagdating sa point of destination, magsascan ulit sila. Tapos yung datos na yon in the back end, pupunta ho sa amin. So alam na namin na siya ay tumakbo from here to here. Alam na namin kung ilang kilometro itong distansyang to. So nako-compute na namin po yan. Ang concern ko lang dito, Chairman Vigor, is hindi lahat po ba ng super natin ngayon may kakayahan na gawin yun? Kasi wala naman lahat may cellphone na po pwedeng magbasa Hindi ng po. Lahat QR. sila may QR code. Okay. Pag nag-register online, we give each vehicle one unique QR code. Tapos yung mga tao ng LTFRB, mga designated persons natin, sila taga-scan. Okay, that's Saka good. click lang siya. Kasi dati, ang ginawa, may parang ledger, libro. Tapos po may pirma ang driver nung time in, time out. Very tedious. Tapos pagdating sa amin, sa back-end, pag payout, ang hirap, papel ang gamit mo. And this is a Yes. nationwide implementation. Itong QR code, no need for the paperworks. Okay, that's good. Nang mamonitor na namin online, mas mabilis yung payout natin. Oo. Siyempre, iniisip natin kung ano yung mga makakabuti para sa makakabuti ating mga kanila. tsuper. So I'm happy to na-bring up ni Congressman Franz yung issue yan. So we took the cue and took a second look on it. Ngayon po, dun po sa mga tsuper natin na gustong lumahok dito sa program na ito dahil first day pa lang naman na Opo, yesterday at opo. kukonti pa lang. Ilan na po ba pala ang lumahok from yesterday? Naku, yesterday, we only monitored yung EDSA busway. Tapos may dalawang rota, nagsimula hapon na, no? And then last night, ang nag-register over 1,000 operators nationwide na. So we're hoping monitor po ngayon. I'll get feedback later Okay. kung tumatakbo na to more than 1,000. Pero matubal pa rin, no? We want to encourage it faster. Kaya biniting natin yung ating mga regional directors nationwide para na sila ang bumaba sa mga terminal. Tapos tulungan na sila mag-online na Yes. registration. Baka nahihirapan pa sa Yes, online. So totoo yan. we'll help them out para mas mabilis natin mapababa itong ating service contracting program. Ito pong fuel subsidy ng Opo. mga tsuper. Kumusta naman po ang implementasyon Okay. nito? NCR-based po na yan, jeepneys po na yan, no? Dito sa 52 gas stations sa Metro Manila. Pilot run po to. Ang ginawa ho dito, basta kayo ay registered sa LTFRB, meron kayong duly authorized papers, in-upload po natin yan sa Land Bank Information Technology application. So, ang gagawin lang ho ng jeepney driver, pupunta lang ho siya sa gas station. Yung gas boy doon, meron siyang dalang telepono, naka-download na po yung app. Ita-type in lang yung plate number, malalaman na ng gas boy kung itong sasakyan na to ay duly authorized ng LTFRB. Ng ano. Pag duly authorized siya ng LTFRB, lalabas na po kung magkanong discount ang pwede sa kanya. Kung nakakonsumo na siya ng mga ilang litro, ilan pa ang natitira, subject to the 10 peso per liter discount. Ayun. Pero syempre, Chairman Vigor, 3 araw po merong tigil pasada ang Opo. ilang mga transport group. Nagsimula po yan kahapon Opo. and hanggang tomorrow. Malaki po bang epekto nito sa mga commuter at this point? Alam mo, I don't want to undermine their efforts naman. No? Pero kahit paano may epekto yan eh. Diba? Kahit paano may epekto yan. Hindi lang sa commuters, pati na doon sa nagsa-strike. Wala silang kikitain sa araw na yun. No?
Kaya sinasabi ko nga, kaysa mag-strike, tapusin, labas nila yung kitain nila, siguro mas maganda, mag-usap tayo. Let's sit down, discuss the problem. Pare-pareho lang naman ang problema natin. Pare-pareho naman ang ating pakay na pagandahin ang ating public transport at maraos natin itong problemang to. Chairman Vigor, maraming salamat po Thank sa you. Maraming pagsama salamat sa amin ngayong umaga. Thank you sa pag-imbita po sa akin. Mga kapatid, yan po si LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.